Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito na po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Minsan pa na magkakaroon po tayo ng isang makabuluhang panayam at informative na interview mula po sa guest natin ngayong umaga. Tulungan niyo po akong i-welcome ang ating municipal chaplain. Walang iba po kundi si Pastor Eder Peralta. Ayan, isang magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman po at maraming salamat sa pagkakataong ito. Ayan, sir, nagpapasalamat po kami na pinagbigyan niyo po ang aming invitasyon despite po ng inyong busy schedule. Ayan, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa para po sa unang katanungan, sir. Sa buwang Nobyembre ay ating pong pinagdiriwang ang Filipino Values Month. Ano po ang kahalagaan nito sa bawat Pilipino at mamamayan ng Brooks Point? Ang ating mga Filipino values ay minana natin sa ating mga ninuno o mga magulang na doon ay pinapakita ang mga wastong pag-uugali at tamang respeto at bilang isang tao ay inilalarawan ito kung sino tayo, yung mga Filipino values. At ang kahalagahan nito sa bawat mamamayang Pilipino at sa ating mamamayang taga Brooks Point ay napakaganda po kung tayo ay tatangkilikin natin at papahalagahan natin, mamahalin natin yung mga Filipino values sapagkat ito po ay naglalarawan nga ng isang mabuting pagkatao at ng isang mabuting pamilya at ng isang mabuting komunidad. Maaari niyo po bang talakayin ano ang mahalagang Filipino values at ugat o pinagmulan nito? Ang mga mahalagang Filipino values, ito nga po kagaya ng sinabi ko, ito yung mga kaugalian na simula't simula pa ay ipinamulat sa atin at itinuro ng ating mga magulang. Una rito, yung pagbibigay ng paggalang o respeto sa mga nakatatanda at sa bawat individual na tao. At pangalawa rito, yung pagpapahalaga naman ng relasyon natin sa Panginoon. Nakasama po yan doon, although yan ay spiritual values, pero minana natin yan sa ating mga magulang. Doon ang galing ang lahat, itinuro sa atin ang tamang pagkakilala sa Diyos at pagpapahalaga sa ating kapwa at pagrespeto sa isa't isa. Po. Talagang yung paggalang po, Pastor, is like parang minana na natin noon. Kumbaga kung magtingin po tayo sa ibang lahi, tayo lang yung may po at opo sa language po natin noon sa paggalang. Pati yung pagmamano, naiiba tayo sa Respeto. Ayun po. Ano-ano po sa tingin ninyo ang mga epektibong activities na maaaring isagawa sa Filipino Values Month? Nagmumungkahi po ako na tayo naman ay mayroong bahagi ang ating spiritual and moral values sa ating local government. So kung anong departamento, maaaring itong inyong departamento ay isa sa mga pwedeng mga siwa ng mga programang ito na mas maganda sa tuwing buwan na pinagdiriwang natin, ay magkaroon tayong mga programa na maipresent natin yung mga kultura na ating kinaugalian at upang maisalarawan natin ang isang mabuting Pilipino at isang mamamayang Pilipino sa bayan ng Brooks Point. Bilang Municipal Chaplain, paano po natin nabibigyang diin ang Filipino Values Month sa ating bayan? Actually, alam niyo po, every Monday, magkakandak tayo ng mga spiritual and moral values sa ating LGU na yun ay dinadaluhan ng lahat ng ating mga empleyado. At sa pamamagitan po niyan, binibigyan natin ng diin ang pagpapahalaga sa mga katotohanan kasi ang moral values connected siya sa truth, no? Konektado siya sa katotohanan. Na kung wala kang katotohanan, wala kang righteousness,
wala kang moralidad, mababa ang iyong moralidad. Kaya yun po, binibigang diin natin yan sa bawat pagtuturo natin, hindi lamang sa LGU, kundi marami po sa ngayon ay nasa pre-marriage counselor po tayo, na lahat ng mga nagpapakasal sa ating bayan ay atin pong nabibigyan ng payo ukol dito. At kahit sa church at ibang mga national agency ng ating gobyerno ay nagtuturo po tayo sa ating mga men in uniform at binibigyang diin natin ng Filipino values and spiritual values. Hindi lang po kayo nakafocus, sir, no, sa LGU, kundi sa lahat-lahat po ng tao dito sa bayan. Ayan. Paano po natin may instill o mailalagay sa mga kabataan ang kahalagahan ng Filipino values o kagandahang asal bilang bahagi ng pamumuhay o way of life? Part po yan ng ating trabaho sa ngayon. May mga assign tayo sa bawat school, public school, na nagtuturo tungkol sa Filipino values, lalo na sa mga kabataan natin. So, sa malalaking paaralan natin, kagaya po ng National High School, mayroon tayong mga kasama dyan na nagpapalit-palit sila para magturo every Monday. At ganun din po sa church, mayroon namang department ng mga youth na doon din po natin tinutulungan ang mga kabataang ito ay makapagbigay ng tamang tugon sa mga katotohanan na kailangan din nilang maipamuhay. Kasi napaka-importante po talaga dahil alam natin, ang influence ng mundo ngayon, yun yung kalaban talaga natin, na gusto natin sa kabila ng pagbabago ng mundo sa kanyang impluensya, ay mapanatili natin yung maayos na pamumuhay, na pamamaraan ng pamumuhay ng mga kabataan na nandyan pa rin yung mga values na mahalagang ipinamana sa atin ng ating mga magulang. Ano po ang basihan ng pagdiriwang ng Filipino Values Month at ano po ang kahalagahan ng neto, lalong-lalo na sa paghubog ng kaisipan ng mga kabataang Pilipino, sir? Siguro ang basihan natin dito, bakit kailangan nating ipagdiwang? Sapagkat alam natin, ang malaking problema ng ating bansa ay sabihin na natin yung salitang korupsyon. Ang korupsyon po ay hindi lang tumutukoy sa mga pera, maraming uri ng korupsyon. Ang salitang korupsyon ay kasiraan o pagkasira. Maraming bagay na nakukurap ang tao kapag ang kanyang pag-uugali ay hindi tama. So kaya nga po, sabi ko, ang tanging solusyon lang sa malaking suliranin ng ating bansa ay ang tao matulungan natin na mamuhay sa katuwiran at katotohanan, sa tamang pag-uugali, at higit sa lahat itong mga next generation natin, yung mga next in line generation natin, talagang matulungan natin na ibigay sa kanila ang nararapat na maging kaisipan nila patungo sa pagtahak nila sa kanilang future destination. Ayan. Alam po natin na ang pagpapahalaga ng kagandahang asal ay hindi lamang para sa mga kabataan. Ito rin po ay para sa mga wastong gulang. Paano naman po maipapakita ng normal na mamamayan ang values sa bawat isa? Yun nga po, ang ating paniniwala dito na ang bawat isang Pilipino ay napabilang sa tinatawag nating relihiyon. Na alam natin, ang relihiyon ay tumutukoy sa isang tao, tumutulong sa isang tao upang magkaroon siya ng isang maayos na pamamaraan ng kanyang pamumuhay. Na kaya nga po, tayo ay nagre-respeto sa lahat ng mga relihiyon ng ating bayan dahil mahalaga yan. Sa iba't ibang paraan po, ginagawa natin sa FDS, yung Family Development Session ng DSWD, andyan po tayo, nararating natin maging makabundukan para magturo lamang ng mga mahalagang values, higit sa lahat ng ating mga spiritual values, na siyang nagpapatunay lamang ng ating tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Yes po, ayan. Ano po ang impact ng pagdiriwang ng Filipino Values Month sa bawat mamamayan, tahanan at pamayanan ng Brooks Point?
Malaki po ang magagawa nito, lalo na katulad nitong interview natin. Kung ito'y makarating sa lahat ng mamamayan ng bayan ng Brooks Point, ay muling mapapaalalahanan ang bawat isa. Dahil alam natin, maraming mga tao ngayon ang naibaling ng kanilang sarili sa mga bagay na nag-aaliw sa kanila. Pero yung mga mahalagang bagay na dapat sana'y hindi mapabayaan, katulad ng mga pag-uugaling ito at ang kalagayang spiritual natin, ay mapahalagahan ng bawat isa. Kaya, yun nga po, sana hindi lang ngayon, kundi makapag-create pa tayo ng iba't ibang pamamaraan para lang maipalaganap natin ang kahalagahan ng ating Filipino values na siyang paraan ng ating pamumuhay bilang mamamayan ng bayan ng Brooks Point. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating segment, sir. May mga nais pa po ba kayong mensahe para sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig? Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, bayan ng Brooks Point, layunin po natin na sa pagtuturo natin ng mga katotohanan, kasama kalakip ang mga salita ng Diyos, ay hindi tayo pag-iwa-hiwalayin ng ating religion, kundi magkaisa tayo sa katotohanan lamang na maipamuhay natin ang mga mahalagang bagay na alam nating totoo, tama, at layuan natin yung mga bagay na alam naman nating mali at hindi makakatulong para sa atin. Kaya nga po, napakahalaga, maging seryoso tayo kung paano tayo namumuhay sa panahong ito, sapagkat laging tandaan, ang bawat desisyon natin ay magdadala sa atin sa ating destinasyon. So ngayon, kung ang desisyon natin hindi maganda, hindi rin magiging maganda ang ating destinasyon. Magiging mabuti lang po ang ating mga desisyon kapag tayo ay nasasangkapan ng mga mabubuting pag-uugali, higit sa lahat ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Po, thank you, Pastor, sa napakagandang talakayan po natin ngayong umaga. Ayan, talagang nag-impact po sa akin na talagang yung values ay dapat hindi natin ihiwalay anumang edad natin, kahit kabataan man tayo or lalong-lalo na ay tayo ay sa wastong gulang, dahil ito po yung nagbibigay ng, kumbaga, nagpapakilala kung sino tayo. Amen. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, na huwag po nating kalimutan kung ano po yung minana nating mga kaugalian, lalong-lalo na yung magagandang asal mula sa ating mga magulang. Ayan, thank you, sir, sa isang napaka-informative na talakayan ngayong umaga. Nawa hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap or pag-interview. Ayan, sir, thank you po sa pagpapaunlak sa aming interview. God bless po, sir. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.